Matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa karapatan ng mga Pilipinong manggagawa sa Middle East, ipinag-utos na ng pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia ang pagpapawalang bisa sa kafala system sa mga dayuhang nagtatrabaho sa kanilang bansa simula sa March 14, 2021. Ang kafala system ay isang tradisyonal na kalakaran sa mga bansa sa Middle East kung saan tumatayong sponsor ang employer ng isang foreign worker tulad ng mga OFW. Sa sponsor na kasalalay ang magiging buhay ng isang manggagawa habang ito ay nagtatrabaho sa kanila. Sa ilalim nito, bawal lumipat ng employer nang walang pahintulot ng sponsor at hindi rin pwede na bumiyahe o lumabas ng bansa pati na ang pag-i-issue ng exit visa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ang kadalasang pinagmumula ng pagmamaltrato sa mga OFW, lalong-lalo na sa mga household workers sa Middle East. Ito rin ang karaniwang dahilan kung bakit nahihirapan ng DFA na mapauwi ang ating mga kababayan dahil may mga sponsor ang ayaw magbigay ng exit visa. Taong 2009 pa nang simulang isulong ng Department of Foreign Affairs ang anti-kafala system. Pero ayon sa ahensya, hindi madali ang pakikipaglaban dito sa Arab countries. Kaya naman malaking tagumpay para sa mahigit 800,000 OFW ang desisyong ito ng KSA. Yung simula na po nito, pinapayagan na nilang empleyado na umalis ng bansa pagkatapos ng kontrata niya, na magpalit siya ng kanyang employer kung tapos na yung kontrata niya at mag-travel abroad. Tinitingnan po natin kung ano yung coverage nito, pero natutuwa po kami dahil ito yung simula. Extraordinary po itong reform na to at pagsisimula on the part of the Saudi Arabia. Sa oras na maging epektibo ang bagong kautusan, payo ng DFA sa ating mga kababayan, huwag makikipag-areglo sa kanilang mga employer sakaling magmatigas sa mga ito at hindi pa rin sumunod sa anti-kafala system. Maaaring dumulog ang OFW sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia at nangakong magbibigay ng legal assistance sakaling magkaproblema. Kasi po ngayon, ang Saudi Arabia, sinabi na nila na ang mag-rule talaga ngayon is the contract between the parties. So, inaano lang po talaga namin, pinapayuhan po natin ang lahat ng ating mga manggagawang Pilipino na babalik sa, ang start po kasi nito March 14, 2021 yung reforms, na kailangan po dumaan po kayo ng PUEA para masipat po talaga ng gobyerno yung kontrata ninyo. Para pag nagkaroon po ng problema, kaya po natin ipaglaban. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.